Baka na kasing mahal ng ginto? Baboy na 10,000 piso ang 1 kilo. At ano itong pinakamahal na isda na sa Pinas lang matatagpuan? Sa video na ito, mapapanood nyo ang 5 pinakamahal na karne sa balat ng lupa. Bago tayo magsimula, dapat nyo munang pindutin ang like button. Maraming salamat! Una sa ating listahan ay ang isda na sa unang tingin, aakalain mong mga gutom na ahas. Ito ang Japanese eel, isa sa pinakamahal na isda sa buong mundo. Hindi ito ang pangkaraniwang igat o palos na makikita mo sa kanal at ilog ng Pilipinas. Kung dito sa ating bansa, ang mga palos ay pinaglalaroan lang ng mga bata, ibahin mo sa Japan. Yan ay dahil sa ang 1 kilo ng mga baby Japanese eel ay nagkakahalaga ng $35,000 o halos 2 milyong piso. Ibig sabihin, ang isang maliit na baby eel ay katumbas ng 250 pesos. Wow, sosyalin at pangmayaman. Kung bakit mahal ang Japanese eel, yan ang ating aalamin. Tuwing buwan ng Nobyembre, abala ang mga mangingisdang ito sa pangungulekta ng mga bagong silang na Japanese eels. Ito lamang kasi ang panahon na pinahihintulutan ng mga tao sa Japan na humuli ng espesyal na isda gaya ng Japanese eel. Isa sa dahilan kung bakit napakamahal ng isda na ito dahil bihira lang itong mahuli ng mga mangingisda. Pagkatapos nilang manghuli ng Japanese eel, pinagsasama-sama nila ang kanilang nakolekta. Ang 1 kilo nito ay nagkakahalaga ng 2 milyong piso. Dito sa isang farm dinadala at sabay-sabay na pinapalaki ang mga nahuling igat. Ang mga isda ay pinapakain ng 3 beses sa isang araw para ito ay lumaki ng husto. Ang pagkain nito ay gawa sa dinurog na karne ng tilapia. Pagkalipas ng 1 taon ng pag-aalaga sa mga igat, aabot na ito sa tamang timbang. Kapag malaki na ang Japanese eel, pwede na itong ibenta para kainin. Marahan itong kinokolekta para dalhin sa mga restauran. Ang ganito kalaking Japanese eel ay nagkakahalaga ng 2,000 pesos kada kilo. Sa sobrang espesyal ng isda na ito, tanging mga veteranong kusinero lang ang pinapayagang magluto nito. Iniihaw nila ito at pinapatong sa kanin na ang tawag ng mga Hapon ay kabayaki. Ayon sa mga nakatikim na neto, sulit ang binayad nila sa napakamahal na isda dahil sobrang sarap at linamnam ng karne nito. Number 4. Stone Crab. Ang stone crab ay isang uri ng alimasag na makikita lamang sa dagat ng Amerika. Ang 1 kilo ng panipit nito ay nagkakahalaga mula 3,000 hanggang 6,000 piso. Halos 3 beses kasi itong mas mahal pa sa ordinaryong alimango. Sa mahal ng alimasag na ito, para atang tinutubuan ako ng allergy sa seafood. Bakit nga ba mahal ang benta sa alimasag na ito? Para malaman ang kasagutan, dapat nating samahan ang mga taong ito sa panguhuli ng stone crab. Tuwing umaga, isa-isang hinuhulog ng mga mangingisda ang kanilang patibong sa sahig ng karagatan. Para pumasok ang mga stone crab sa loob ng kahon, nilalagyan nila ito ng paa ng baboy para lapitan ng alimasag. Ang karne kasi nito ay tumatawag sa atensyon ng mga crabs. Iniiwan nila ang mga trap sa dagat at babalikan ito pagkalipas ng 2 linggo. Pagkaraan ng ilang araw, isa-isa nilang titignan ang kahon kung meron itong nahuling stone crab. Kapag merong nahuli, kinukuha lamang nila ang mga sipit o yung claws ng alimasag. Pagkakuha sa mga braso nito, sa kanila itatapon pabalik sa dagat ang katawan ng stone crab. Ginagawa nila ito dahil tanging panipit lang ng crabs ang gustong bilhin ng mga tao. Huwag kang mag-alala dahil hindi namamatay ang mga crabs kapag naputol ang kanilang braso. Muli kasing tumutubo ang naputol na braso ng alimasag pagkalipas ng 1 taon. Kinukuha lamang nila ang panipit na may haba na 2 7/8 inches.
Kapag masyado pang maliit ang panipit ng crabs, iniahagis nila ito pabalik sa dagat. Sa ganitong paraan, nakasisiguro ang mga mangingisda na hindi mauubos ang populasyon ng stone crab na nagkalat sa kanilang lugar. Pagkakuha sa mga panipit, agad nila itong pahukuluan at saka ibababad sa malamig na tubig para hindi mabilis mabulok. Komplikado at matrabaho ang pangunguha ng stone crab kaya napakamahal nito. Bukod sa mahirap makahuli, kakaunti na lang ang populasyon ng alimasag na stone crab. Yan ang mga dahilan kung bakit napakamahal ng pagkain ito. Sa mga restaurant gaya nito, ang isang plato na may 4 na pirasong claws ay nagkakahalaga ng 8,000 pesos. Kahit mahal ang benta, sulit naman daw dahil masarap at mataba ang laman nito. Pasensya na pero mapapabili mo lang ako ng 8,000 pesos crab pag nakita ko yan sumasayaw at marunong mag-party-party. Pero kung hindi naman sumasayaw ang crab, ayokong gumastos ng 8,000. Ang susunod sa ating listahan ay ang ludong. Ang ludong o lobed river mullet ay isang uri ng isda na matatagpuan lamang sa ilog ng Cagayan Valley at ilog ng Santa Abra mula Ilocos Sur hanggang sa probinsya ng Abra. Sa unang tingin, mukha itong pangkaraniwang isda. Ang hindi mo alam, ito ang pinakamahal na isda sa buong Pilipinas. 5,000 to 7,000 pesos ang presyuhan nito sa merkado. Nako po, masaya na ako sa pritong galunggong, wag lang mapagastos ng 7,000. Ayon sa mga kwento-kwento, ito raw ang paboritong ipahain ng dating Pangulo na si Ferdinand Marcos noon sa kanyang mga bisita. Kaya naman tinawag itong President's Fish. Ilan sa mga maswerteng nakatikim na nito ay ang mga lokal na residente ng tabing ilog. Tinatanggalan ito ng kaliskis at nililinisan ang laman loob para lutuin sa kaldero. Malinamnam ang karne ng ludong kaya kahit bawang, sibuyas, luya at suka lang ang sangkap ay tiyak na panalo ang lasa. Kapag luto na ang ulam, pwede mo nang matikman ang pinakamahal na isda sa buong Pilipinas. Kahit pa sa mga bagsakan ng isda gaya ng palengke, hindi hamak na espesyal ito sa lahat. Minsan na kasi isang taon yan, ma'am. Talagang mataas ang presyo niyan, ma'am. Makaparehas lang po sa kulay ng bangus. Pero yung pagkaiba, ma'am, yung mga palikpik niya, saka yung ulo niya, ma'am, medyo malaki yung ulo ng ludo. Saka yung mata. Ano yung mata? Malaki, ma'am, yung mata niya. Yun nga lang, merong isang problema. Ang mga ludong kasi ay unti-unti na ngayong nauubos. Maski sa Maynila, bihira lang ang restaurant na nagbibenta neto. Before, maraming restaurant nagsaserve ng ganong klaseng isda. Ang pinakamasarap na parte, nasa kaliskis at saka nasa skin niya. Kasi doon ang pinakamalasa at saka may parang taba niya. Dito sa Cagayan River sa bahagi ng Gataran, Cagayan, ikiniwento ng mangingisda na si Mang Eduardo kung gaano lang kamura ang ludong noong 1970. Naibibenta lang daw ito ng 100 pesos kada piraso. Kasi nung bata pa kami, siyempre maraming isda. Pero kahit maiksi lang paghuli mo, talagang marami kahit na mahirapan ka magsaluhan. Ay, sako-sako dahil mahirap pa nung naghuli ng isda. Pero sa ngayon, napakarami na. Dahil sa malapit na itong maubos, ipinagbabawal ng BFAR ang panguhuli ng ludong mula Oktubre hanggang Nobyembre. Mga panahon kung kailan nangingitlog ang mga ludong. October kasi yun yung months na nagmamigrate sila sa dagat para mangitlog. So lahat ng nahuhuli from October to December, mga gravid sila or buntis sila. By law talaga naman kasi, bawal sana yun talaga na hulihin yung mga gravid or yung mga spawn. Sa opisina ng BFAR o Bureau of Fisheries and Aquatic Resources sa Region 2 sa Tuguegarao, pinag-aaralan nila Dr. Evelyn Ame kung paano mapaparami ang mga ludong. Sa ludong, very apparent makikita mo. Ito yung medial lobe niya. Halos ka-level na nung kanyang jaw, lower jaw. Sa kanilang museo nakapreserve ang pinakamalaking ludong na nahuli ng BFAR noong taong 2012. Ang timbang, umabot ng 4.5 kilograms.
Ang ikalawang pwesto ay mapupunta sa Black Iberian Pig. Sa unang tingin, mukha lang itong pangkaraniwang baboy, ngunit tsak na maugulat ka sa presyo ng karne nito. Ang pata at hita ng mga baboy na ito ay ang siyang ginagamit para sa delicacy na Iberico ham na nagkakahalaga ng 60 hanggang 90,000 pesos. Ayon sa mga nakatikim na ng Iberico ham, ito raw ang pinakamasarap na hamon na kanilang natikman sa tanang buhay nila. Malinamnam at hindi nakakaumay, ganyan kung ilarawan ng mga customer ang lasa ng hamonado galing sa Black Iberian Pig. Namumukod tangi ang lasa nito sa lahat ng mga baboy. Pero bakit nga ba ang mahal ng baboy na ito? Bakit espesyal ang Black Iberian Pig? Marunong ba silang magbasa kaya sila espesyal? Yan ay dahil sa kung gaano kabusisi sa pag-aalaga sa mga Black Iberian Pig. Ang lahat kasi ng Iberico ham ay imported mula sa bansang Espanya. Ang Spain lamang ang otorisadong gumawa ng orihinal na Iberico ham. Kailangan palakihin ng mga baboy na malayang namamasyal sa ganito kalawak na bukirin. Dapat ay masaya at relax ang mga baboy dahil nakatutulong raw ito para gumanda ang kalidad ng kanilang karne. Ang tanging kinakain ng mga baboy rito ay ang mga nahulog na bunga ng acorn. Ang acorn ang tinuturong dahilan kung bakit kakaiba sa lahat ang lasa ng karne ng baboy. Pagtuntong ng edad na 2 taon, ang mga baboy ay handa ng iproseso. Ang buong hita ng baboy ay inililibing sa sandamakmak na asin para manuot ang lasa. Nang dahil sa asin, hindi na mabilis na mabubulok ang karne ng baboy. Pagkatapos ilagay sa asin, nilalagay ang mga hamon sa mainit na kwarto para sa curing process. Ang curing process ay ang pagluto ng dahan-dahan sa mga nakasabit na karne ng baboy. Dito sa loob ng kwarto, naluluto ang mga nakasampay na hamon. Inaabot ng 1 hanggang 2 taon ang proseso ng curing. Ito ang dahilan kung bakit napakamahal ng Iberico ham dahil kinakailangan ng maraming panahon sa pagluluto ng buong hita ng baboy. Kapag naluto na ang Iberico ham, pwede na itong pagpiestahan. Manipis lang ang paghiwa rito dahil masyadong malasa ang karne. Paunti-unti lang din ang tikim para mas lalo mo raw malasap ang lasa ng hamon. Dahan-dahan lang dahil baka magka-alta presyon ka sa taba ng baboy na to. Ang nakakuha ng numero 1 pwesto ay ang Japanese cow. Sa baka na ito kinukuha ang pinakamahal na karne ng baka. Yan ay walang iba kundi ang Wagyu beef. Ang 1 kilo ng Wagyu ay nagkakahalaga mula 7,000 hanggang 10,000 pesos. Kung gusto mong bilhin ang buong Japanese cow, ang presyo nito ay 1.5 hanggang 2.5 million pesos. Sumikat ang karne ng Japanese cow dahil ito raw ang pinakamasarap na lasa sa lahat ng baka. Malambot ang karne ng Wagyu at kasing lasa ng mantikilya. Makikita sa itsura ng Wagyu na nagkalat ang layers ng taba nito sa buong muscle ng karne. Yang kulay puti sa karne, yan ang taba ng baka. Mas maraming taba ang baka, syempre, mas masarap. Tinawag itong marbling dahil para itong marmol. Kung ikukumpara ang karne ng Japanese cow sa pangkaraniwang karne ng baka, makikita na mas maraming taba at marbling. Siguradong tataas ang blood pressure mo pag kumain ka ng ganito kamahal na baka. Dito sa mga farm sa Japan, makikita kung gaano kabusisi ang pag-aalaga sa mga baka. Hindi pwedeng magsiksika ng maraming baka sa loob ng kulungan. Kailangang malawak at malayang nakagagalaw ang mga baka. Sa pagkain naman, binibigyan lang nila ito ng bigas, dahon ng soya, mais at konting mantika para tumaba ng husto ang baka. Inaalagaan nila ng 2 taon ng mga baka bago ito iproseso para gawing karne. Espesyal ang bawat isang Japanese cow dahil meron itong ID na nakasabit sa kanilang tenga. Ang mga ID na ito ang siyang pinapakita sa mga customer bago kainin ang karne ng baka. Yan ay para malaman kung anong pangalan ng baka, saang probinsya nang galing at saan nagtapos ng kolehiyo ang baka bago niluto.
De, joke lang. Hello, it's me, Nomer. Mabilis lang na shoutout. Hello kay Cortez George Michael. Hello rin kina Jacob, Sofia at Lexi Kahis. What's up kay Mark Bernard Pescador. Shoutout kay Rain Paul Varias. Cristel Joy Tuyak. At happy birthday kay J. Carl Saniel. Ngayon, ipagpatuloy natin ang kwentuhan sa iba pang mga mahal na pagkain. Magsimula tayo sa isda na umaabot sa milyon ang halaga ng bentahan sa merkado. Ito ang mga higanteng bluefin tuna na hinuhuli pa sa kalagitnaan ng karagatan. Sumikat ang lugar ng Toyosu Market sa bansang Japan dahil dito ibinebenta ang mga nahuling dekalidad na bluefin tuna. Dahan-dahang sinusuri ng mga eksperto ang kalidad ng tuna para malaman kung maganda ba ang karne o hindi. Kasali sa listahan ng mga bluefin tuna dahil sobrang mahal ng isda na ito. Kung bibilhin mo ang isang buong bluefin tuna na may timbang na 100 kilo, pumapalo ang presyo nito sa 300,000 pesos o 3,000 pesos per kilo. Bakit naman ang mahal ng isda? Ano ba yan? Nangingitlog ng ginto? Mahal ang benta sa mga bluefin tuna dahil maraming tao ang willing gumastos para lang tikman ang sarap ng isdang to. Ang bluefin tuna kasi ay masarap gawing sushi at sashimi, mga pagkaing paborito ng mga Hapon. Kung tutusin, maraming klase ng tuna. Nariyan ang big eye tuna o bariles sa Tagalog, yellowfin tuna o mas kilala sa tawag na tambakol, at ang pinakasikat na tulingan o skipjack sa Ingles. Pero ang mga bluefin tuna ang pinakamahal at pinakamasarap dahil ito ang pinakamalaking uri ng tuna sa lahat. Ang isang bluefin tuna ay pwedeng umabot sa timbang na 600 kilos o halos kasing bigat ng 4 na leon. Sa sobrang laki, maski ang pating ay manliliit at matatakot sa isda na to. Noong 2019, naibenta sa Japan ang pinakamahal na tuna na nagkakahalaga ng 73 milyong piso. May timbang ito na 275 kilos, kaya halos kasing bigat na yon ng motorsiklo. Dito sa ating bansa, ang probinsya ng General Santos ang hinirang bilang tuna capital of the Philippines. Kung ikukumpara ang presyo nito sa Japan, hindi hamak na mas mura ang kilo rito. Ang dekalidad o Class A export quality ng tuna sa Gensan ay nagkakahalaga ng 350 pesos lang per kilo. Pero para sa akin, mas gusto ko pa ang kumain ng dilatang century tuna, di ba? Mura na, masarap pa. Pwede ka pang sumeksi, sabi sa commercial ng tuna. Pangalawa sa ating listahan ay ang manok na ubod ng itim. Mula sa paa, palong, buong mukha at dila nito, kulay itim rin. Ito ang pamuso at kinaiinggitan na ayam simani, isa sa pinakamahal na uri ng manok. Kapag hiniwa mo ito, makikita mo na maitim rin ang karne at buto ng ayam simani. Nagmula pa ito sa Java, Indonesia at sumikat sa buong mundo dahil sa angking ganda. Dito sa Pilipinas, ang bentahan ng ayam simani ay umaabot ng 3,000 hanggang 10,000 piso, depende sa kalidad. Ang pinakamagandang lahi ng ayam simani ay naibenta ng 20,000 pesos. Ano ba yan? Ang mahal naman ng manok. Kung meron man akong 20,000, pwede ko na yung gamitin pang Jollibee araw-araw sa loob ng 1 taon. Anong mas gusto mo? Isang ayam simani o isang buong taon ng Jollibee? Ayusin yung mga sagot nyo, ha? Kahit maitim ang manok na ito, medyo maputi naman ang kanilang itlog. Ang bawat piraso nito ay nagkakahalaga ng 100 hanggang 600 pesos. Siguradong kikita ka na ng pera lalo't kaya nitong mangitlog ng 100 piraso kada taon. Dahil sa sobrang mahal ng manok na ito, parang ginto ang trato ng mga nag-aalaga nito. Pinapakain nila ito ng masustansyang pagkain, sagana sa vitamins, kumpleto sa bakuna sa sakit para maging malusog ang manok at lumakas sa pangingitlog. Marami ang interesadong bumili ng ayam simani dahil sabi nila ito raw ang may pinakamasarap na karne sa lahat ng manok. Ano sa tingin mo? Masarap kaya itong gawing adobo o gawing tinola? Parang mahirap atang lutuin ang manok na ito. Paano mo kasi malalaman kung sunog na ang manok kung sobra naman niyang itim?
Pangatlo sa ating listahan ay ang pinaka-espesyal na ata sa lahat ng handaan. Kapag merong ganito sa pagkainan, alam mong magarbo at sosyal ang okasyon. Ito ang pearl lobster na marahil ay tutubuan ka ng allergy dahil sa sobrang mahal. Tinawag itong pearl lobster dahil para itong perlas na bihira lang makita sa dagat. Kung minsan, tinatawag rin itong ornate tropical lobster. Alam mo ba na ang mga pearl lobster ay 2 beses na mas mahal pa kaysa sa American lobster? Dahil dyan, ito ang kinikilala bilang most expensive lobster in the world. Dito sa Pilipinas, ibinibenta ito ng 2,000 hanggang 5,000 piso kada kilo. Maraming tao ang mas pinipili ang pearl lobster dahil mas sagana ito sa karne at matamis ang lasa. Madali mo itong makikilala dahil sa bughaw at berde nitong shell na may napakahabang antena. Maswerte tayong mga Pilipino dahil matatagpuan ang pearl lobster sa ating karagatan, pati na rin sa buong Timog Silangang Asya. Tuwing umaga, abala ang mga mangingisda para humuli ng pearl lobster. Inilalagay nila ang kanilang patibom na lambat at hahayaan ng mga lobster na pumasok sa trap. Kapag nakahuli sila ng baby na lobster, kinukuha ito ng mga mangingisda para alagaan at hintaying lumaki para ibenta. Sa ibang bansa, ang isang larvae ng lobster ay naibebenta ng 100 pesos. Wow! Ano yan? Diamante sa mahal? Pang-apat sa ating listahan ay ang hayop na malamang ay first time nilang makita. Ito ang gooseneck barnacle na naging espesyal ng pagkain sa Europa at Amerika. Tinawag silang gooseneck dahil mukha raw itong leeg at ulo ng gansa. Kasali ito sa ating listahan dahil ang 1 kilo nito ay nagkakahalaga mula 7,000 hanggang 10,000 pesos. Halos 2 beses yan na mas mahal pa sa pearl lobster. Mayayaman lang ang kayang maka-afford nito. Sa tingin ko, kaya na itong bilhin ng babae sa kanal dahil may ayuda siyang 80,000 galing sa DSWD. Bakit kaya siya binigyan ng 80,000 ng gobyerno habang ang iba na mas deserving wala? Utak barnacles din kaya ang may posisyon sa gobyerno? Sa bagay, ang mga politiko ay para ding barnacles na ayaw umalis sa pwesto dahil para itong tahong na nagkukumpulan habang nakadikit sa batuhan. Ginagamit nila ang kanilang mahabang katawan o peduncle para kumapit sa batuhan. Para mabuhay ang barnacles, may lumalabas rito na pansala para sumagap ng pagkain na palutang-lutang sa tubig. Sabi ng iba, kalasa daw nito ang hipon at alimasag. Hindi na nakapagtataka dahil ang mga barnacles ay kamag-anak ng hipon at alimango. Sila ay kabilang sa pamilya ng crustaceans. Naging mahal ang bentahan ng gooseneck barnacle dahil sa madaming tao ang gustong kumain nito kahit na limitado lang ang supply. Mabagal kasi itong magparami at mahirap ding kolektahin. Ang mga batuhan kung saan pwedeng kumuha nito ay nasa gitna pa ng dagat. Pwede ka lamang pumunta rito tuwing oras ng low tide o kapag mababa ang tubig. Maingat nilang kinakayod ang barnacles dahil kapag nasira mo ang katawan nito, hindi mo na ito maibebenta sa mataas na halaga. Malakas ang alon rito kaya pwede kang tangayin. Kapag nadulas ka sa batuhan, pwedeng ito na ang iyong katapusan. Kailangan mo nga lang bilisan sa pangunguha ng barnacle dahil maya-maya lang, ang batuhan na ito ay lulubog na sa tubig kapag oras ng high tide. Kada taon, may 5 katao ang naibabalitang namamatay dahil sa hirap ng pangungulekta ng gooseneck barnacle. Ito ang mga dahilan kung bakit sobrang mahal ang benta rito at kung bakit kaya itong bilhin ni Ate Girl sa imburnal. Ang panghuli sa ating listahan ay ang hayop na aakalain mong totoy ng elepante. Ano ba yan? Parang umiihi. Ang tawag rito, gooey duck. Alam mo ba na ang 1 kilo nito ay nagkakahalaga ng 7,000 pesos, mas mahal pa sa 1 buwan kong budget sa groceries. Matatagpuan ng mga geoduck sa kanlurang dagat ng Amerika. Noong unang panahon, $1 lang ang 1 kilo nito. Pero dahil sa pagsikat ng gooey duck sa social media ng China,
Maraming tao doon ang naging interesado rito. Simula din noon, dinala ang mga geoduck ng Amerika para ibenta sa China at Japan. Mahal ang benta sa geoduck dahil mahirap itong paramihin at mabagal itong lumaki. Inaabot ng 5 hanggang 7 taon bago pa ito lumaki at ibenta sa market. Dito sa isang farm sa Canada, mabusisi ang mga mangingisda sa pangungulekta ng geoduck. Sosyal ng mangingisda sa Canada, nakapang scuba diver. Dito sa Pinas, nakahubad lang. Gumagamit ang mga mangingisda ng malakas na water pressure sa hose para hukayin ng mga nagtatagong geoduck. Pagkakuha sa geoduck, kinikilatis nila ito kung alin ang pwedeng ibenta. Mas maganda kung ito ay maputi at malaki. Bago pa sumapit ang gabi, kailangan maipadala ito sa China dahil kailangan madala ng buhay ang mga geoduck. Magastos ang pagpapadala ng geoduck mula Canada hanggang China, kaya naman nagiging mahal ang benta nito sa ibang bansa. Dito sa Pilipinas, hindi mabenta ang geoduck dahil hindi naman tayo interesado sa ganitong pagkain. Mas gusto ko pang kumain ng tamilok kesa dyan sa geoduck. Ewan ko ba kung ba't parang baliw na baliw ang mga Chinese sa pagkain na yan. Masarap kaya yan? Ano sa tingin nyo? Sa videong ito, tatalakayin natin ang part 3 ng mga pinakamahal na pagkain sa mundo. Sabay-sabay nating aalamin kung bakit mahal ang pagkain ito, saan ito nabibili, at dapat ba natin itong tangkilikin? Magsimula tayo sa parte ng isda na mahal na ibinibenta sa China, ang fish maw. Yang hawak ng lalaking yan ang fish maw. Ang fish maw ay yung pinatuyong swim bladder ng isda at sobrang mahal nito sa merkado. Sa mga bansa gaya ng China, ang pinatuyong swim bladder o fish maw ay nagkakahalaga ng 100,000 pesos kada kilo. Ang mo ay salitang Chinese na nangangahulugang bituka o swim bladder ng isda. Kapag pinalobo ng isda ang kanilang swim bladder, umaangat sila sa paglangoy parang may salbabida. Kapag inubos naman nila ang hangin sa bladder, lumalalim ang langoy ng isda. Pero mahalagang malaman mo na hindi lahat ng swim bladder ay pwedeng ibenta ng mahal. Ang mga swim bladder na naibebenta lang ng mahal ay yung nanggaling sa higanting isda sa ilog, gaya ng Nile perch, slate-cut croaker at sturgeon. Kaya kung plano mong ibenta ng mahal ang bitukan ng bangus at tilapia, pues walang gustong bumili niyan sa'yo. Sa mga lugar gaya ng Chinatown at Asian Market, ang fish maw ang isa sa pinaka-espesyal na sangkap sa pangluto. Inihahalo kasi ito sa mga putahe gaya ng masabaw o masasarsang seafood. Sabi ng iba na nakatikim na nito, halos wala daw itong lasa. Kalasa lang din daw nito ang karne ng ordinaryong isda at parang tokwa sa lambot. Ang nagustuhan ng mga Chinese sa fish maw ay ang benepisyo nito sa katawan. Ang fish maw kasi ay sagana sa collagen, kaya pwedeng lumakas ang iyong katawan at bumata ang iyong itsura kapag kumain ka nito. Kumbaga meron daw itong anti-aging properties. Simula nung taong 1990, tumaas ang halaga ng bentahan nito dahil kakaunti na lang ang isda na pwedeng pagkuhanan nito. Ang cod croaker at sturgeon kasi ay naging endangered species kaya ipinagbawal na ng gobyerno ang panguhuli at pagbebenta nito. Yun pa naman ang mga isda na pangunahing pinagkukunan ng fish maw. Simula nang maghigpit ang China sa panguhuli ng isda, tumungo sa Africa ang ilang importer ng fish maw para kumuha ng swim bladder sa isda gaya ng Nile perch. Dahil dyan, ang Africa na ngayon ang pangunahing exporter o yung pinakamalaking supplier ng fish maw na ibinibenta sa China. Nitong nakaraang taon lang, umabot ng 3 bilyong piso ang halaga ng kalakal na naipasok ng fish maw sa ekonomiya ng China. Ang sumunod sa ating listahan ay ang itlog ng hayop na maraming tao ang pinandidirihan. Ito ang snail caviar o yung itlog ng kuhol. Dito sa isang farm sa United Kingdom, naging kabuhayan nila ang pangungulekta ng itlog ng snail. Yung mga kulay na puting bilog, yan ang itlog ng kuhol.
Kapag pinagsama-sama mo ito sa garapon, tinatawag na itong caviar. Sosyal man tignan pero kadiri pa rin. Itlog kaya yan ng kuhol. Marahan itong hinuhukay sa lupa kung saan inililibing ng snail ang kanilang itlog. Dahan-dahan nila itong hinuhugasan para matanggal ang mga dumi at mikrobyo. Parang ginto na nga ang trato sa mga itlog nito dahil ang 1 kilo nito ay nagkakahalaga ng 100,000 pesos. Wow, sana all may ganyang pera. Mga bansa sa Europa ang kadalasang bumibili ng ganitong produkto. Maraming dahilan kung bakit mahal ang benta rito. Una, ito ay dahil sa ang pangungulekta nito ay labor-intensive o yung sobrang mabusisi ang paghawak rito. Kailangan ng mga taong nagtatrabaho rito ay biyasa, kundi ay masisira lang ang mga itlog. Mabusisi rin itong kinikilatis kung alin ang sira at kung alin ang pwedeng ibenta. Pangalawa, masyadong mataas ang demand rito at maraming tao ang gustong bumili. Yun nga lang, kakaunti ang supply ng itlog dahil ang kuhol na ginagamit rito na Burgundy snail ay kakaunti lang mga itlog kada taon. Pangatlong dahilan ay dahil sa espesyal na lasa nito na hindi mo matitikman sa ibang pagkain. Kasing lasa daw nito ang pinaghalong kabute, kahoy at may halong lasa daw ng lumot. Sa mga sosyal na restaurant gaya nito, naging patok sa mayayamang customer ang pagkain ng caviar dahil sobrang sarap daw nito. Ikaw, willing ka bang gumastos para tikman ang itlog ng kuhol? Paalala lang ha, hindi lahat ng itlog ng kuhol ay pwede niyong kainin gaya ng mga pink na itlog na ito ng apple snail. Yan kasing mga itlog ng apple snail ay may lason na pwedeng magdulot ng pananakit ng tiyan at pagsusuka kapag kinain. Kaya wag mo nang ituloy ang plano mo na kainin ang itlog ng kuhol sa inyong bakuran at baka kunin ka pa ni Lord pag nalason ka. Pangatlo sa ating listahan ng pinakamahal na pagkain ay isa na marahil sa pinakakontrobersyal. Ito ang foie gras. Naging kontrobersyal ang pagkain ng foie gras dahil maraming bansa ang ipinagbabawal ang pagbebenta nito. Sa mga hindi nakakaalam kung ano ang foie gras, ito yung pinataba na atay ng bibe o di kaya ay atay ng gansa. Ang mga itik at gansa ay sapilitang sinusubuan ng 1 kilo ng pagkain kada araw hanggang sa lumaki at mamaga ang kanilang atay. Ipinapasok nila ang tubo sa bunganga ng ibon para mapilitan itong lunukin ang kahit anong ipapasok sa loob nito. Dahil sa prosesong ito, tumataba ng hanggang 10 beses ang atay ng itik at ito ang kinukolekta ng mga nag-aalaga para ibenta. Ang 1 kilo ng pinatabang atay o foie gras ay naibebenta ng 3,000 hanggang 15,000 piso kada kilo. Sa mga bansa gaya ng France at Hungary, ang foie gras ay parte ng kanilang tradisyon at inihahalo nila ito sa iba't ibang pagkain. Ang lasa daw nito ay parang atay ng manok na hinaluan ng mantikilya na malulusaw sa iyong bibig at sobrang linamnam. Kahit ang sabi ng iba na napakasarap daw ng foie gras, marami naman tao ang tumututol rito. Hindi kasi makatarungan ang sapilitang pagpapakain sa itik at gansa kahit ayaw na nitong kumain. Labag daw ito sa karapatan ng hayop dahil pang-aabuso ito sa kalusugan nila. Dahil dyan, maraming bansa nagpapatupad ng ban o pagbawal ng pag-import o pagbebenta ng foie gras gaya ng United Kingdom, Denmark at India. Dito sa Pilipinas, hindi iligal ang pagbebenta ng foie gras. Sa ngayon, kakaunti na lang ang natitirang farm na patuloy na gumagawa ng foie gras. Kaya naman napakamahal ng benta sa foie gras dahil kakaunti na lang ang natitirang farm na gumagawa nito. Ngayong napanood mo kung paano gawin ng foie gras, gusto mo pa rin bang tikman ito? O mas naaawa ka sa kalagayan ng mga alagang itik? Let us know in the comment section. Ang panghuli sa ating listahan ay ang royal jelly. Yang malagkit na kulay puti na kinukuha sa butas, yan ang royal jelly. Kasali ito sa ating listahan dahil ang 1 kilo nito ay pwedeng umabot mula 6,000 hanggang 12,000 piso. Halos 20 beses na mas mahal pa yon kaysa sa 1 kilo ng honey. Sa mga hindi nakakaalam,
Ang royal jelly ay ang pagkain na tanging bubuyog lamang ang kayang gumawa. Kada umaga, nangungulekta ng nektar ang mga bubuyog galing sa bulaklak at iniuuwi nila ito sa kanilang bahay para simulan ang proseso sa paggawa ng royal jelly. Inaabot ng 2 linggo o 15 araw ang mga bubuyog para makagawa ng royal jelly. Espesyal ang royal jelly sa mga bubuyog dahil ito ang kinakain ng kanilang reyna o yung queen bee. Ito rin ang kinakain ng mga larvae o yung bagong silang na bubuyog. Habang ang mga worker bee naman ay kontento na sa pagkain ng bee bread at honey. Naging espesyal ang pagkain ng royal jelly dahil sobrang masustansya ito. Kung ang honey ay 80% na puro asukal, ang royal jelly naman ay hitik sa iba't ibang minerals at proteins. Dahil sa masustansya ang royal jelly na kinakain ng mga reynang bubuyog, halos doble ang laki nito at mas mahaba ang buhay kung ikukumpara sa mga bubuyog na kumakain lamang ng honey. Ito ang tinuturong dahilan kung bakit maraming tao ang nahihikayat ding kumain ng royal jelly. Nakikita kasi nila ang magandang epekto nito sa reyna ng bubuyog na mas mahaba ang buhay. Sabi nila, kapag regular kang kumakain ng royal jelly, mas lumalakas raw ang katawan mo. Inihahalo pa nga ito sa mga gamot at supplement. Naging mahal ang benta ng royal jelly dahil maraming tao ang may nais na makabili nito, ngunit kakaunti lang ang pwedeng kolektahin nito sa bahay ng bubuyog. Kumbaga mataas ang demand, ngunit mababa naman ang supply. Ito ang mga dahilan kung bakit napaka-espesyal at napakamahal ng royal jelly sa merkado. Maraming salamat sa inyong panunod. Now, see you guys on our next video. Bye-bye! Hello mga ka-FTP! Ako si Nomer at nagpapasalamat sa inyong panunood. Kung nagustuhan nyo ang video ito, subscribe na sa FTP channel. Don't forget to hit the subscribe button para updated ka sa mga bagong videos. Paalam!